Magandang gabi po sa ating lahat. Magpuri at magpasalamat tayo sa Panginoon na nagtipon sa ating lahat para sa unang araw ng ating Misa Triduo bilang paghahanda sa kapistahan ng pagkareyna ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Banal na Santatlo. At ang ating pasasalamat sa Panginoon na bagamat nitong mga nagdaang araw ay nag-uulan at bumabaha pa, pero salamat sa Diyos, nandito tayo para makapagdiwang ng banal na misa at sana'y biyayaan na tayo sa mga susunod na araw ng magandang panahon. Amen? Kaya tanda na tayo'y nagpupuri sa Panginoon, batiin nyo din yung katabi ninyo. Sabihin nyo sa nasa kanan ninyo, ang saya-saya ko, nandito ka. Sabihin nyo naman sa nasa kaliwa ninyo, super blessed ako, katabi kita. Ako po, ang saya-saya ko rin na muli makauwi para sa maikling academic break mula po sa pag-aaral sa Roma at muling makasama ang mga kapatid kong pare na sina Father Jake, Father Jonathan, Father Gerald at si Reverend JP. Salamat sa Diyos na muli nakabalik kahit sa maikling panahon ng bakasyon bago ulit babalik para sa pagtatapos nung pong aking inaaral sa Rome. No? At super blessed din sapagkat ito po ang unang beses na ako'y nakalabas mula sa bahay namin. No? Salamat kay Father Jack sa paanyaya na manguna ako sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong first day ng Triduum sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. No? Kaya po, sabi ko nga, super blessed si Father Kaloy kasi si Father Jack agad yung nag-invite. Bago pa man po ako makauwi, sinabi na niya, magmisa ka sa amin sa Santissima Trinidad. No? Kaya eto po ako, salamat kay Father Jack at kila Father Jonathan, salamat po sa inyong buong parokya sa paanyaya na makapagdiwang ng banal na misa sa karangalan ng ating mahal na ina. No? Mga minamahal kong kapatid, ang ebanghelyo po natin ngayon ay isang kwento na talaga namang mapapaisip at makapagpapatanong sa atin. Narinig po kasi natin yung talinghaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. At ang sabi sa atin, may mga nagsimula sa madaling araw. Merong mga sa kalagitnaan ng umaga, merong tanghali na, at meron pang dumating ng papatapos na ang araw. Subalit sa huli, sabi sa atin, pare-pareho ang ibinigay na upa sa kanila ng may-ari ng ubasan. Pareho yung natanggap na bayad o sweldo nung mga nagtrabaho ng buong araw at nung mga nagtrabaho ng isang oras na lamang. No? Sa loob-loob po siguro natin, sasabihin natin, parang hindi patas yun. No? Kung tayo po yung nagtrabaho ng buong araw, baka sasabihin din natin dun sa nagpapasweldo, bakit pareho lang yung natanggap namin? Unfair yun. Pero dito, ipinapakita sa atin ng Panginoon na ang paraan ng Diyos ay hindi katulad ng paraan ng tao. Ang kabutihan at ang generosity ng Diyos hindi nasusukat sa paraan ng pagkukumpara. Kaya naman po, sa pagbubukas natin ng ating Triduum para sa kapistahan ng pagkareyna ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Banal na Santatlo, tinatawag tayo ng mabuting balita sa tatlong mahahalagang paalaala at aral mula sa talinghagang narinig natin ngayon. Una po, tinuturuan tayo ng Ebanghelyo
huwag magkumpara. Stop comparing. Sabihin nyo nga sa katabi nyo ulit yon, malakas. Stop comparing. Nakita po natin, no? Hindi naman dinaya yung mga manggagawa na tinawag na magtrabaho sa ubasan. Natanggap nila yung napagkasundo ang bayad. Ang problema ay nang magsimula na silang tumingin sa natanggap ng iba. Hindi ba ganyan din ho tayo kung minsan sinasabi natin, ba't siya mas maraming blessing kaysa sa akin? No? Bakit siya mas successful ang buhay? Bakit ako hindi? Bakit siya yung napili? Bakit siya yung mas close kay Father? Kami hindi. No? Kapag lagi tayong nagko-compare, nawawala yung gratitude. Nawawala yung pagpapasalamat. Ang tinitingnan natin agad kung ano yung wala sa atin. Mga kapatid, huwag nating hayaan na ang blessing ng ibang tao ay maging dahilan para makalimutan natin yung mga blessings na dumarating sa buhay natin. At kapag titingnan at babalikan po natin, napakarami nun. Amen? Kaya huwag tayong nagkukumpara. Huwag nating tinitingnan kung bakit parang tila mas marami yung sa kanila o mas pinagpala sila. Tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos, hindi yan parang isang pizza pie, no? O parang egg pie, na kapag mas marami ang ibinigay sa iba, mas kakaunti o maliit na lang yung matitirang piraso para sa atin. Wala pong limitasyon ang generosity ng Diyos. Amen? Kaya huwag magkukumpara. Sabihin niyo ulit sa katabi ninyo yon, stop comparing. Ikalawa, itinuturo sa atin, magbigay ng maraming pagkakataon. No? Give as many second chances as you can. Pwede bang ibulong nyo sa katabi nyo yon? Sabihin nyo sa katabi ninyo, give another chance. One more chance, sabi sa likod, no? Give another chance. Magbigay tayo ng maraming pagkakataon sa kapwa natin. Kasi sa gospel, nakita natin, paulit-ulit na lumabas yung may-ari ng ubasan upang maghanap ng mga manggagawa dun sa kanyang ubasan. Maaga siyang lumabas, tapos pagkatapos ng 9:00, lumabas ulit, noong tanghali, noong 3:00, at maging nung mag-aalas 5 ng hapon, lumabas siya ulit. Paulit-ulit siyang nagbibigay ng pagkakataon doon sa mga nakikita niya na maaari at pwedeng magtrabaho sa kanyang ubasan. Mga kapatid, ganyan din po ang Diyos sa atin. Hindi siya magsasawang magbigay ng second, ng third, ng fourth, or fifth chances at marami pang pagkakataon upang makabalik tayo sa Kanya, upang mahanap muli ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Kapiling siya. Amen? Baka po kasi may ilan sa atin dito yung nagsasabi, Father, ang dami-dami ko ng kasalanan, ang dami-dami ko ng pagkakamali, no? Hindi na siguro ko makakaharap kay Lord. Baka yung iba sa atin ang nasa isip, matagal na akong napalayo kay Lord, no? Nakakahiya nang bumalik. At meron pa nga sigurong iba sa atin dito ang iniisip, I am not worthy, no? Hindi na ako karapat-dapat. Paulit-ulit na lang kasi yung mga kasalanan at mga mali na desisyong nagagawa ko sa buhay. Pero ang mensahe po ng gospel sa atin ay simple, subalit napakamakahulugan. Hindi kailanman huli
para sa Diyos. Ang mahalaga, handa tayong tumugon sa Kanyang tawag at paanyaya sa atin. Sa Diyos, kailanman, hindi po huli ang sino man sa atin. Ang simbahan at ang Kanyang kaharian, hindi eksklusibong samahan lang para sa kung sino yung mga nauna, no? Para sa mga kung sino lang yung very pious, sino yung mga banal, sino yung laging present sa mga nobena at triduum, no? Hindi. Ang simbahan, ang kaharian ng Diyos, ito ay tahanang laging bukas para sa sino man na nais magbalik loob, magsimulang muli at bumalik sa Diyos. Amen? Kaya sa atin po, tayo na mga nandito na sa simbahan, sana wag naman tayo yung maging dahilan para yung kapwa natin na yon na gustong makabalik sa Diyos, tayo pa yung nagiging malaking hadlang. Sana wag natin silang pigilan. Hindi yung dahil tayo na yung nauna o tayo yung present na at nandito na sa simbahan, tayo pa yung magiging malaking hadlang para yung kapwang nagbabalik ay tuluyang makabalik sa simbahan. Tandaan po natin yung aral sa atin ngayon ng talinghaga. Our God is a God of many chances. And He will never stop giving us a lot of chances. Paulit-ulit, maraming pagkakataon, tinatawag tayo ng Panginoon. Amen? Ikatlo at panghuli, tinuturuan tayo ng Ebanghelyo, makigalak sa biyaya ng kapwa. No? Rejoice when others are blessed. Pwede nyo bang sabihin ulit sa mga katabi niyo yun? Rejoice when others are blessed. Bakit parang nakasimangot at masungit yung mukha ninyo habang sinasabi ninyo? Parang hindi nyo namang kayang makigalak. Sabihin nyo ulit ng maluwag sa loob at nakangiti, rejoice when others are blessed. Narinig po natin yan. Tinanong ng may-ari ng ubasan yung mga nagrereklamong manggagawa. Dahil ang tingin nila, bakit pinagpare-pareho lang yung upa, yung sweldo sa amin? At anong sabi nung may-ari ng ubasan? No? Naiinggit ka ba? Dahil ako'y mapagbigay? Are you envious because I am generous? Napakagandang tanong din po dito para sa atin. No? Can we really rejoice in the joys and successes of others? Kaya ba nating makisaya kapag nagtatagumpay yung ating kapwa? Kaya ba nating maging masaya kapag pinahahalagahan at kinikilala ng ibang tao yung ating kapitbahay? Kaya ba nating magpasalamat sa Diyos kapag ang kapwa natin nabigyan ng pagkakataon na matagal na rin nating hinihintay? Kung minsan po kasi, at ito ang problema sa atin, no? Gusto nating maging mapagbigay ang Diyos, pero para lang sa atin. Pagka ibang tao na, nananaghili na tayo. Hindi na tayo marunong makisaya o makigalak sa kagalakan at tagumpay na nararanasan din ng ating kapwa. Pero sabi nga po, sapat ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Amen? Sabihin niyo sa sarili niyo yon, sapat ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Kaya kapag pinagpapala ng Diyos ang ibang tao, hindi ibig sabihin na may kinuha siya sa iyo at ibinigay sa iba. Kapag pinagpapala ng Diyos ang iyong kapwa, walang anumang binabawas sa biyaya mo. May sapat na biyaya ang Panginoon para sa ating lahat. Amen?
Ang problema sa atin, pinipintasan agad natin ng iba. Ikinukumpara natin ang sarili natin sa kanila. Naiinggit tayo. Kaya anong madalas na ginagawa natin? Hinihila natin sila pababa sa pag-aakala na mas magniningning tayo, no? Pero sabi nga, yung pagpapadilim sa liwanag ng ibang tao o yung pagpatay dun sa ningas ng liwanag ng kapwa mo, hindi kailanman magpapaliwanag ng higit sa sariling liwanag na meron ka. Kaya, kapag pinagpapala ng Diyos ang iyong kapwa, makisaya ka. Kapag may nagtatagumpay, batiin at suportahan. Kapag ang isang tao matagal nang lumayo at nagbabalik sa Diyos, tanggapin mo at salubungin mo pa siya. At kapag natutukso ka na ikumpara ang iyong sarili sa iba, tingnan mong muli yung sarili mong buhay at alalahanin mo kung gaano naging mapagbigay ang Diyos sa iyo. Huwag nating hilahin pababa ang ating kapwa. Sa halip, matutong magpasalamat sa mga biyaya at makigalak sa kanilang tagumpay. Amen? Sabihin niyo ulit, rejoice when others are blessed. Dito po tayo tinuturuan ng ating mahal na ina. Si Maria, bilang ating ina at reyna, naging dakila. Hindi dahil siya ay reyna ng kompetisyon, no? Yan po kasi yung hilig ng marami sa atin ngayon, no? Mga kontesera at kontesero, para bang ang tingin sa larangan ng buhay ngayon, dapat kompetisyon. Pero si Mama Mary, makikita po natin, hindi siya reyna ng kompetisyon. Hindi siya naging dakila sa mata ng Diyos dahil sa pakikipagkompetensya, kundi dahil sa kanyang kababaang loob at bukas na puso. Sa kanyang Magnificat, nakita natin ang buong galak na ipinahayag ni Maria ang kabutihan ng Diyos nang walang halong pagyayabang o pagkainggit o paghambing. Nang mabalitaan niya ang kanyang pinsang si Elizabeth, ay nagdadalang tao din dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nakigalak siya sa kagalakang tinatamo ni Elizabeth at ito'y kanyang agad pinuntahan para paglingkuran. Yan ang ating mahal na ina. Kaya nga, sa pagninilay natin sa naging buhay ng mahal na Birhen ng Banal na Santatlo, hilingin po natin ang kanyang makainang pamamagitan at palagi ang pagtulong sa atin. Tulad ng mahal na Birheng Maria, nawa matuto tayong huwag ikumpara ang ating buhay sa iba. Maging bukas lagi sa mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Piliin nating palaging sundin ang kalooban ng Diyos at makigalak sa mga biyayang natatamo ng ating kapwa. Mga minamahal kong kapatid, sa ubasan ng Panginoon, may puwang ang bawat isa sa atin. May misyon para sa lahat. At higit sa lahat, may nag-uumapaw na biyaya para sa bawat pusong bukas at handang tumanggap. Mahal na Birhen ng Banal na Santatlo, ipanalangin mo nawa kami at akayin, palapit at patungo sa iyong anak na si Jesus. Amen.